Ang nakaraan sa ating Natividad Pangasinan motocamping episode. Oh! Utang ka, nakita mo! Tumagos! Guys, ang lakas ng ulan ngayon. Pagkatapos namin kumain, kanina kumakain kami medyo ambon-ambon pa. Pero ngayon sobrang lakas. Ang mga nangingi sa atin ng sticker kasi ayaw nila tayo subscribe pag walang sticker. Si ano name mo ulit? Janelle po. Si Janelle tsaka si Apple. Hindi na po. At sa video na to, magsa-side trip tayo paakyat ng Villa Verde Trail o ang kalsada ng Pangasinan to Nueva Vizcaya sa mga matatayog na kabundukan ng Caraballo hanggang marating natin ang dulong barangay ng bayan ng San Nicolas, ang barangay ng Maliko. Dito dadaanan natin ang dalawang makasaysayang lugar kung saan naganap ang digmaan noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming kwento ngayong araw na ito. Pagtagulan to, river crossing to. Ano na? Pagtagulan dito, river crossing. Oo. Oh, river crossing. Ha? Sinarado niyo po yung tent? Yung? Tent po. Oo. Guys, so side trip muna tayo ngayon. Daan tayo sa may Maliko. Dito. Dito. Dito tayo galing eh. Babiyahe muna tayo guys, punta tayo sa may Maliko at papasyal lang natin si today's view dahil ano pa siya, ano sabi ko sa inyo doon ang daan eh. Naririnig ko kayo. Itong mga kasama ko kasi tinuro ko na yung tamang daan eh. Kita mo, sabi nung lokal hindi daw dun yung daan. Ay, mga malilimutin sa malilimutin sa lokasyon na pinupuntahan. Yan. May slight off-roading lang dito sa daanan pero maiksi lang to. Kalsada na to paglabas natin. Yan. Hindi kayo mag-trust sa akin. Local ako. Yeah, bira. Baka kahabol yan si ano. Alright, bira na tayo guys. Tinatayang 1 oras lamang ang aming ibabiyahe hanggang makarating ng barangay Maliko mula sa arko ng San Nicolas. Maluwag naman at maayos ang kalsada sa ibaba kaya magiging mabilis lang ang ating biyahe. Tagpagas muna kami lahat bago umakyat para sigurado. Akyatan na yan ng Maliko. Yan na yan. Mga siguro mga 500 meters na lang. Maliko na yan. Para? 500, mga 500 meters na lang. Pakyat na tayo ng ng Villa Verde. Dire-diretso na yung papuntang Maliko. Dire-diretso na yan. Oh, walang racing ha. Viewing tayo. Walang racing. Alright. So guys, nandito na tayo. Paakyat na ng Maliko. Hanggang dumating tayo sa tulay na ito, palatandaan na paahon na tayo ng Villa Verde Trail. Kadalasang nakasanayan ng mga biyahero dito na tawaging Maliko ang buong kalsada na ito, mula sa tulay sa ibaba hanggang sa Maliko ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ako man ay ganoon na rin ang tawag dito, nakasanayan na. Pero
Take note, ang barangay ng Maliko ay pinag-aagawang teritoryo ng bayan ng San Nicolas sa Pangasinan at bayan ng Santa Fe sa Nueva Vizcaya. Kaya dalawa ang barangay hall ng Maliko. At ang mga kabundukang nakikita natin ay tinatawag na Caraballo Mountains. Ang unang punta ko dito ay noong January 2024 kasama ang aking anak. Nag-road trip lang kami at balikan. Unang beses ko at manghang-mangha ako sa kaliwat kanang nakikita ko na animoy painting. Hindi na kami umabot sa dulo noon at hanggang Maliko View Deck lang kami nakarating. Sa ngayon, giba na at nilipat na raw ito ng pwesto sabi ng ilang lokal. Mapapanood nyo ang aming road trip dito sa aking channel na pinamagatang Dangerous Mountains of Maliko. Ang ikalawang punta natin dito ay noong June 10, 2024 kung saan nag-camping naman tayo ng unang pagkakataon. Bagamat ikalawang beses na namin dito, laging may bago kaming napapansing magagandang tanawin ng lugar. Lalo na ang natatanging ganda ng Kindaw Campsite kung saan kami nag-camping ng aking anak. Ang video na yon ay nandito rin sa ating YouTube na pinamagatang Moto Camping and Exploring Maliko. Sa ating muling pagbabalik dito, bagong karanasan ang nakaabang sa atin. Habang tayo ay tumataas, lalong kumakapal ang ulap ng ating dinadaanan. Hindi namin ito inaasahan. Hanggang sa halos wala na tayong makita. Zero visibility talaga. Ito rin ang magiging dahilan ng isang matagal na biyahe natin paakyat. Hanggang naisipan na muna namin magpahinga at kumain na lang sa sikat na kainan dito, ang Tamang Dikalit. Kanina pa nakabukas tong MDL ko eh. Biniblinker ko na nga eh. Grabe talaga. Ang Tamang Dikalit ay isang view deck at kainan o kapihan ng mga riders na binabagtas ang kahabaan ng Pangasinan to Nueva Vizcaya Road. Meron din silang campsite dito dahil maganda ang tanawin mula sa pwesto nila. Bababaan natin yan mamaya. Sa ngayon, kakain lang muna tayo at magpapahinga. Magbabakasakaling sa ilang minuto ay baka humugpa na ang ulap. Para kaming mga nasa langit talaga. Grabe. Mas ano to, mas ano to sa naranasan ko na yung foggy weather sa ano eh, sa Kindaw, sa ano pala tawag dito, sa Atok. Naranasan ko na rin sa Baguio. Pero ito talaga yung pinaka zero visibility naranasan ko. Ayan. Punta tayo dito sa baba, campsite. Ito lang yan, ito yung pangalan niya. Kaya ito ng motor. Kaya ng motor to? Kaya ko to. Kasama natin yung friend natin si Blacky. Blacky! Yan yung ating tour guide dito sa campsite, si Blacky. Nakabagong mulberry o nakamarkot? May gansabo eh. Mga habol yan eh. Hindi daw nangahabol yung gansa. Eh, natatakot si Juni guys sa ano, sa gansa. Lagi namamasahe lang yung gansa na yan. Takot siya. Guys, we need to capture this moment. Para siyang ano, raw camping boy. Grabe oh. Oh. Ito lang yung gansa. Lolo, nagagalit. So where? Over there? Hindi kaya ng motor to? Yeah. Hindi na kaya ng motor to. Hindi, malambot to pre. Baka dito. Hindi na kaya ng motor to. Oo, hirap dito motor. Dudulas tayo dito boy. Dudulas ka dito pababa. Matarik to, tignan mo, bangin pa yung anuan mo. Parang napanood ko na sa vlog to. This is like Silent Hill, Grabe. Adventure guys. but it's nice. Really? Binuhat na. Are we even gonna Pag fit dito there? kaya yung motor, ibaba lang muna yung gamit. Hindi. Kaya yung motor. Hindi kaya motor to. Ayan, dyan oh. No way.
Matarik. Pre, matarik. We can if they fix this. Uy. Hindi kaya ng motor to. Oh, napanood ko na to. Maganda dito, pre. Maganda dito, promise. Tapos, dito ba o dito? Oh, they have cattle. Ito, yung mga flatland. Ito, wala naman to dati. Hindi ko nakita tong mga baka na to eh. Saan ba tayo? Sa baba dito? Ito, pwede naman. Hindi, wala to dati. Naku, ito yata yung ginagawang pares ah. You wish. Eh si Blackie oh, nauuna pa oh. Napanood ko na to. Nakalimutan ko lang kung sinong vlog. Buhat gamit tayo dito, pre. Ganda. Umi-transit pala eh. Dito na lang ako. Magandang view dito, promise. Ganda dito. Pwede kang tumambay dito. Meron pa sa baba. Maganda rin pumesto sa baba, pero maganda dyan. Magandang view to pagka hindi nyo pagka wala yung fog. Ang ganda niyan, promise. Oh, maganda. Nakita ko sa vlog to eh, napanood ko na to eh. Guys, grabe yung pag. Ang ganda yan, promise. A new campsite here in Maliko. It's pretty raw. It's not dark, it's daytime, but it's way too far. Ay na naman, nag-i-English na naman siya, guys. Mabisa rin. They have Ay, mabisa oh. TP. Nagiinom dito. Ay, mga baka oh. Lumalapit yung baka sa tao. So we have some cattle grazing around. There's Junie doing his business. Ay, tumatakbo sila, hindi sila nahuhulog. There's Ed or Kuya Jar. Tignan nga natin. Hindi natatakot yung mga baka. Hindi natatakot yung mga baka. Galing. Ganda ha. Haba na ng vlog ko. Ang ganda dito, guys. Ayun. Shutdown. You can open Grabe. shutdown. Shutdown. Please shutdown. Kanya-kanyang vlog yung mga tao dito. Si Today's Video nagbablog din. Let me go Eh. ahead and try to open the A-frame. Yeah. You ride the cow. Hell no. See what's in here. No, the cow will ride you. Shut up. Umaambon ba yung ano lon? Natutuwa ng video, rolling ako ah. Good morning. Okay. Alam ko na yung gagawin niya. Umulan ba? Okay guys, so tapos na kami. Kumana. Susundan lang natin ang ating spearhead na si Junie kung saan tayo dadalhin dahil siya ang ating tour guide dito. Ito na naman, zero visibility na naman. Mag-iingat na naman tayo. Ito, umaambon-ambon pa. Ito yung ano dyan eh, nakamog na, umaambon-ambon pa. So, ligo kung ligo. Guys, nasa Sherman Park na tayo. At namatayan tayo ng camera kanina paalis na lobat. Kaya hindi na tayo nakapag-record papunta dito. Naubusan ng battery yung GoPro natin. Kailangan ko sulitin pala to. Pasok tayo dito, nandito na tayo. Magkano entrance? 40 plus 10 pesos parking. So 50 pesos ang babayaran pag nakamotor ka, 40 sa entrance, tapos 10 sa parking fee. Marami pa tayong pupuntahan dito, kaso yun nga lang, yung view wala, ganito talaga, hindi na natin matatanaw. Kasama kasi natin si Today's View eh, kaya wala tayong view. Papalit ako my fault again. And pasok muna tayo dito, Sherman Tank. Kasi ngayon lang ako makakapasok dito. Sa ilang beses na ako nakarating ng San Nicolas, pero ngayon lang makakapasok. Bayad muna tayo. Let's go. Pasok na tayo guys. Hi. Dalawa po kami ni Mapapalaban na naman ang tuhod ko dito. Mapapalaban na naman ang tuhod ko dito guys. Ayan natin dito. Side trip in a rainy season, starring The Jenny Bell Show. Ito na naman. Madali ito, pababa eh. Ang problema yung paakyat mamaya. Ngayon lang natin mararating ang Sherman Tank dahil napapanood ko lang ito dati. O napanood ko to kay Reed Motovlog eh. Binaba niya to. Tapos alam ko nag-camp din dito si Sir Randy Ponce sa ano na to. Yari ako dito, paakyat talaga. Nararamdaman ko na.
mananakit ang tuhod ko at hihingalin ako dito. Pero panalo naman dito. Sana nga lang talaga hindi umuulan para yung view ano natin, nakita natin. Pero yan talaga. Yan, bababain natin yan. Ayun. Ito na yung historical tank. Grabe. Saan yung campsite dito? Ewan ko lang. Tanong mo kay kuya. Kaya saan yung campsite dito? Pwedeng campingan? Sa taas. Thank you. Check muna natin. Ang sarap paliparan ng drone to, kaso ayun, no? Ang Sherman tank o M4 General Sherman ay mga main battle tanks na gawang Amerika. Ito ang tangking halos gamit ng mga Western allies noong World War II. Ginamit ito ng mga Amerikano at mga gerilang Pilipino laban sa mga Hapon noong panahon ng Battle of the Villa Verde Trail dito sa Maliko. Ang tangke na ito ay sinunog ng isang traitor na Amerikano noong kasagsagan ng selebrasyon matapos manalo sa digmaan. Dahil sa kawalan ng oras para kumpunhin ito, nagdesisyon na lamang ang hukbo na iwan ito sa kanyang lokasyon na ngayon nagsilbing atraksyon at historical park. Ayaw kami tantanan ng masamang panahon. Wala kaming nagawa kundi hintayin humupa ang ulan. Buti na lang humina. Doon kami nagdesisyon na ikutin ang lugar. Ang Mangili Tindahan ay nag-o-offer din ng camping site para sa mga campers na gustong mag-overnight sa naturang park. May mga lugar din dito na maaaring mag-picnic kasama ang pamilya o mga barkada. May malawak din na open ground para tambayan. Kaso, ayaw talaga tayo tantanan ng masamang panahon. Tumagal din tayo dito ng halos 2 oras kahit hintay sa pagtila ng malakas na ulan. And guys, medyo ano na, ambon-ambon na lang yung nangyayari. Wala na yung ulan. Pupunta na namin yung Japanese shrine, sabi ni Junie. Kakana na tayo dito. Medyo matarik to eh. Yun nga lang ang problema, matulas kasi yung daan. Tubig umaagos, pero sana maging okay to. Ewan ko kung hanggang saan yung tarik na ito, baka dyan lang, pero let's see. Kaya naman. Hindi naman ganun katarik. Normal. Nakabuti wala ng fog, guys. Pataas kami ng pataas. Pataas ng pataas, guys. At kanina hindi ko nararamdaman yung lamig. Ngayon, butit nanginginig na ako. Wala akong jacket, nakasuot ako. Nanginginig na ako sa lamig. Ito na yung viewpoint eh. Ito na oh. Yun yung viewpoint eh oh. Dati ginago na nila. Viewpoint. Ayan, go. Ang daming pipicture ni Gutnik dun pa. Dumating na nga tayo sa boundary ng 2 barangay ng Maliko sa pagitan ng San Nicolas, Pangasinan at Santa Fe, Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya, Pagkumanan. Nasa barangay Maliko na tayo, guys. Ayun, register. Guys, dito kami sa Maliko, barangay Maliko, San Nicolas. Tigisa tayong camera. Ayan, tagisa kaming camera. At pinahiram kami nila ate doon ng payong napakabait. Isipin nyo, ayan o. Di ba? Ayan o. Guys, ang ano niyan, tarik niyan. Mas malala pa ang uwas dito, di ba? Hindi na namin inakyat to. Kasi bato-bato eh. Delicates eh. Mas maganda pa nga itong yan yung motor ko eh. Salaksak. Ay, yung sinasabi ko sa inyo. Actually, kaya na yata to. Kaya na to. Kaya ko to, kaya lang kayo tatamad na. Kasi
Oo. Naka-ano ako eh. At chinelas ako. Ayun o, simentado na dun eh. Kaya ko tinanong ko. Simentado na. Nilakad na lang namin. Ayan ang delikado. Ito hindi. Bato-bato, madulas to eh. 500 meters lang naman, so lakad na lang namin at nanghiram tayo ng payong para sure. Ayan. At least yung pauwi pababa, walang problema. Tara, bira na tayo. Adventure eh, no? Walking adventure tayo ngayon. Walking vlog. Hindi ano, wala mo ng motovlog. Ayan, ang ganda oh. Dito kasi ginawa yung sa ikalawang digmaang pandaigdig. Dito naganap yung laban ng Hapon. Ayan. At mga Amerikano. Ayan. Kasama ang mga gerilang Pilipino. Eh, swimming pool oh. Wala eh. Tara. Marami Guys, pa pala. guys, teka lang. Nandito tayo sa gates ng Takadang. Oh yeah. Guys, ito na yung gates ng Takadang. Ito. Ito na yung gates ng Takadang, guys. Nandito na kami. Ibig sabihin, nandito lang sa Maliko yung Takadang. Takadang Fire Mountain. Ayun o. Guys, Takadang. Guys, nagpapayong kami kasi mga pabebe kami. Layo pala na ito, boy. Ay. Niwa talaga yung bundok, no, para maging kalsada. Galing. 500 meters parang 1,000 to ah. 1 kilometro ata. Ayun na pala sa taas. Oh. My God. Hala, nagmotor. Ito na, guys. Ito na yon. Ang bantayog ng Kagitingan. The Japanese Shrine. Sikat na sikat to sa mga vlog eh. Eh, nandito naman na kami. Tirahin na natin. Let's go! Ang Pasong Salaksak o Salaksak Pass ay isang bantayog na ipinatayo bilang alaala para sa mga kawal ng Pilipinas, Hapon at Estados Unidos ng Amerika na nagbuwis ng kanilang buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagitan ng Pebrero at Hunyo noong 1945, tinatayang nasa 4,600 ang namatay sa panig ng mga Hapones at 3,200 naman sa hukbo ng mga Amerikano. Marami ding mamamayang Pilipino sa paligid ng pasong ito ang nasawi dahil sa bakbakan. Ngayon, isa na itong historical site na matatagpuan sa barangay ng Maliko na parte ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Rules, pag pipirma ka dyan. Ayan guys, tapos na tayo. Ito na yung dalawa lang ang pinuntahan namin. Yung mga makasaysayang lugar dito sa may Maliko, Sherman Tank, at itong Japanese Shrine. After neto, diretso na tayo sa Natividad sa camp dahil wala na tayong ibang gagawin. Balik na tayo kasi hapon na, aabutan na tayo ng dilim dito. Drone, wala na ulan, drone. Kaya na to, palipad na kayo. Okay, ina, tanggalin mo yung helmet mo. Ano, laban? Laban! Ayan mo, kulay blue na. Blue na, papalipad muna ng drone. Naging makabuluhan ang biyahe natin papuntang Maliko. Bagamat naging pagsubok ang mga hamog ng panahon, tumila rin naman ito. Sa ating pagbaba, unti-unti na natin nasasaksihan ang gandang taglay ng mga bulubundukin ng Caraballo. Tunay ngang babalik-balikan ang ganitong klaseng paraiso. Naging pugad man ang digmaan noong ikalawang digmaang pandaigdig, hindi naman natin may kakailang buhay na ang turismo ngayon sa lugar na ito. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. It felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, 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 oh, oh, wow,
were drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark. Hindi na tayo nakapag-video pagdating sa camp kagabi. Ninamnam na lang namin ang oras para mag-relax palalo. Kumain lang tayo saglit ng agahan kasama ang ating grupo at pagkatapos nun, kami ay gumayak na rin dahil malayo pa ang magiging biyahe pa uwi. We were dancing in the dark with a feeling in our hearts. It felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Tunay na naging maligaya ang aming paglalakbay dito sa Pangasinan. Bagamat inulan, baliwala na lang yan sa amin. Ang mahalaga, may mga bagong alaala at makabuluhang kwento na naman kaming maitatala sa aklat ng aming buhay.